Welcome to Inspire TV, kung saan sinusuri natin ang kultura, mindset at mga kwentong bumubuo sa iba't ibang bansa. Alam mo ba na sa bansang Spain may mga tradisyon na sobrang saya, minsan delikado at minsan talagang kakaiba sa paningin ng ibang tao? Isang bansang kilala sa flamenco, paella at makasaysayang mga lungsod. Pero higit pa doon, ang Spain ay may mga piyesta at kaugalian na daan-daang taon na isinasagawa hanggang ngayon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong unique Spain traditions na baka ngayon mo lang marinig, kaya stay until the end. Una, La Tomatina, ang pinakamalaking tomato fight sa mundo. Isipin mo ang isang buong bayan na nagbabatuhan ng kamatis. Hindi ito riot, hindi ito protesta. Isa itong festival. Ito ang La Tomatina, dinaganap taon-taon sa bayan ng Buñol. Sa loob ng halos isang oras, libu-libong tao ang nagbabatuhan ng overripe tomatoes hanggang sa maging pula ang buong kalsada. Nagsimula raw ito noong 1940s dahil sa isang simpleng away ng kabataan at naging tradisyon na. Ngayon, dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Isang simpleng kamatis, naging dahilan ng isa sa pinakamasayang festival sa mundo. Pangalawa, Running of the Bulls, takbuhan ng mga toro. Kung gusto mo ng adrenaline rush, ito ang tradisyon na talagang matindi. Ito ay bahagi ng San Fermin Festival sa lungsod ng Pamplona. Tuwing umaga sa loob ng festival, pinapakawalan ang mga toro sa makikitid na kalsada habang daan-daang tao ang tumatakbo sa harap nila. Oo, totoong toro at totoong takbuhan. Ang tradisyong ito ay may mahabang kasaysayan at simbolo ng tapang at debosyon kay Saint Fermin. Bagamat delikado at minsan may nasasaktan, patuloy pa rin itong isinasagawa taon-taon. Isang tradisyon na nagpapakita ng lakas ng loob at minsan kaunting kabaliwan. Pangatlo, Las Fallas, pagsusunog ng higanteng rebulto. Sa lungsod ng Valencia, may festival na talagang enggrande at kakaiba, ang Las Fallas. Ginaganap ito tuwing Marso bilang pag-alala kay Saint Joseph, ang patron saint ng mga karpintero. Nagsimula raw ito noong Middle Ages, kung kailan ang mga karpintero ay nagsusunog ng mga lumang kahoy at kagamitan sa pagtatapos ng taglamig bilang simbolo ng bagong simula. Pero sa paglipas ng panahon, naging mas malikhain ang tradisyon. Sa halip na simpleng kahoy lang, nagsimula silang gumawa ng malalaking rebulto na tinatawag na ninots. Ang mga ninots na ito ay hindi basta dekorasyon, ito ay detalyado. Minsan umaabot ng ilang palapag ang taas at kadalasang may mensaheng satirikal tungkol sa politika, social issues, celebrities o mga pangyayari sa lipunan. Ibig sabihin, ang Las Fallas ay hindi lang pista. Isa rin itong paraan ng pagpapahayag ng opinyon at pagkomento sa kasalukuyang mundo. Sa loob ng ilang araw, inilalagay ang mga higanteng rebulto sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Dinadayo ito ng milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bansa. May fireworks na tinatawag na maskleta, may tradisyonal na kasuotan at halos buong Valencia ay nagiging isang open-air museum. Pero ito ang pinaka-dramatic na parte. Sa huling gabi na tinatawag na La Crema, sinusunog ang halos lahat ng ninots. Isipin mo, buwan o taon ng paggawa, tapos susunugin lang sa isang gabi. Bakit? Dahil para sa kanila, ang apoy ay simbolo ng paglilinis, pagbabago at pagsisimula muli. Isang paalala na kahit gaano kaganda ang isang bagay, may panahon talaga ng pagtatapos. At mula sa abo, may bagong sisibol. Isang tradisyon na pinagsasama ang sining, kasaysayan, komunidad at simbolismo sa isang napakagandang apoy sa gitna ng gabi. Sa bawat bansa na ating napag-uusapan, makikita natin na ang kultura at tradisyon ang bumubuo sa tunay na pagkakakilanlan ng isang tao. Maaring magkakaiba ang paniniwala, selebrasyon at paraan ng pamumuhay, pero iisa ang layunin, ang panatilihing buhay ang kanilang pinagmulan at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Kung gusto mo pa ng mas maraming content tungkol sa culture ng mundo, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa channel natin, Inspire TV.